Ano po yung status itong lupa na ito? Ako po si Maria Yucantina Balahadja Kaluwag, New Jersey, sa akin po dito. I'm one of the compulsory heirs ng 5 hectares na ito. Ngayon, itong aming lupa dito na ng pag-aari ng aming magulang na mano namin, ayan po ay kinamkam at iniskam ni NCR Realty Ventures of C Corporation. Yan po ay na-sold out na nang nalaman namin. That's why kami po ay nagkakagulo ngayon sa aming pamilya dahil we found out sold out na. Hindi naman po kanila at wala pa namang proper documents ang NCR rito. Kaya nananawagan din ako sa mga bumili o mabibili pa rito na hindi po legal lang yung binili. Kami po ang may-ari, hindi po kami sinabihan ng NCR na ito'y kanilang binebenta na. Ang tao dito para mag-ocular sa illegal pre-selling ang deserve si Engineer Kevin Camacho. I wanted to share, ito yung ano namin. Saan po yan? Disud, Calamba Region. Region 4. Region 4A, yan po. Oo. So sumulat po kayo. May ano na pong sagot ng DSUD? Ang sagot po nila ay meron na po itong cease and desist order. Ay, yun nga po, kailangan, it's about time na dahil ayaw nilang umalis rito, kahit sa anong pakiusap namin ay hindi na po sila umalis. Parang lagi po na palihim. Panakaw, ayaw magpakita sa akin. So, ang nakalagay po, nag-order na ng cease and desist order, kaya kailangan nilang i-vacate ito. May letter po ako ng DSUD na ako po ay kanilang sinagot. Pasensya na ba't medyo marami akong marami tayong documents because lahat po ito ay aking ni-research ng maayos natin ito Dito ko na lang po ipapakita sa inyo sa isang I'm going to file this na naka-ready na po yung filing ko. Okay po, may na po. Isa-isahin ko lang may marriage certificate. Ito po yung caretaker ko. Caretaker namin dito sa particular na binenta nila. Ito po yung sulat ko sa MPDC. Sinagot ako ng MPDC. Wala po itong development permit. 2023 pa yan. 2023 as per MPDC ng Morong. Yes po, Morong MPDC. Ito po yung sa DSUD. This is my lawyer. Sinagot ang lawyer ko, may cease and desist order na nga po at pinadidimanda na po sa akin. Lamang medyo busy rin po kami, may kabuhayan kami. Ang akala namin otherwise, dahil wala naman pong ginagalaw. Kung makikita ninyo, hindi na sisimento kung hindi talagang subdivision. Pero binenta nila as pre-selling. Sila'y nahuli ng DSUD personally ng kanilang engineer. Kaya hari po ang yung letter na I'll send you already the copy of this. Yan po. So, ito yung kanilang subdivision plan. Medyo malabo na kasi Xerox ito when filing. Hindi ko po mapakita yung mga original. Okay lang. Ito po yung nakuha ko lang, padala lang sa akin ng mga ahente. Ito yung kanilang illegal flyer. Nagbebenta sila ng walang DSUD license number. Kapag po tayo ay nagbebenta ng mga bagay-bagay, kailangan po may DSUD license number na po na nakasulat sa flyer ninyo. Kahit po sa mga tarpaulins na makikita ninyo sa lansangan. So this is a requirement, very strict na po ngayon. I knew it because I'm in real estate. So ayan po, may presyo na sila. Tinawagan ko po sa mga mag-inquire, sa mga kasi naka-online selling yan Hindi pong igatan ninyong back po kayo ay nabebentahan because nabentahan na. Siyempre hindi namin alam kung sino ang mga nabenta nila sa dami dahil kami po napapadala lang ng mga buyers and secret buyers sila ng mga documents and pictures na nangyayari sa loob ng opisina. Dahil nababalitaan nga nila na nagtataka na sila dahil wala pa pong simento, walang daan. May yung subdivision nila 3 years. Since 2023 pa sila, 3 hektarya lang ang kanilang inaangking puno.
na kanila sila Romero, hindi ko alam kung sino kausap nila rito. Abay, yan po ay wala pang daan hanggang ngayon. Anong klaseng, kung ito ang buyer? Anong klaseng mga developer ito? Scamming. So ano po yung plano ngayon ng pamilya Feliciano? Kami po yung magsasampa ng criminal case against NCR. Tinanggal po yung tarpaulin namin where you can, naroon sana ang cellphone number ko na where you can contact me and so I can help all of you. Kaya ko naman kayo tulungan dahil sa real estate din ako. Ako pa naman naging paralegal for a while. Ano nga sila taking property that doesn't belong to them. Ang security, walang magawa yan. Walang magawa yan. Ang mga heirs ni Feliciano Balaja, ito lang yung few. We are all in ba ate? 8 kami magkakapatid. So 8. Ang signatories na yon, mga 17, kasi yung dalawang panganay namatay. Based on extrajudicial sir. 72 tayo. Yan ang Bilahadja pala, Feliciano pa lang yan. Walang partition agreement. Ang titulo ay isa lamang. Ang naka-indicate doon, 1/5, 1/5, 1/5. Supposed to be sa partition agreement, this will, ang mag-a-appear kay Feliciano. This portion. Wala pong bininta ang Feliciano sa MCR. Ang Mirna ay nag-ano po ng contract to sell. That was in 2023 June. Pero yung po ay nanotaryo nila in September 2023. They were supposed to give earnest money of 1M. Since then, wala na pong binayad ang MCR. They were supposed to pay doon sa share na 1/5 ng Mirna Balahadja. Supposedly, paid na sila ng December 2024. Pero As per contract agreement yes yon. po, void po yung contract nila. At nalaman na lang po namin, doon po sa contract to sell, wala po silang karapatang magbenta. Wala pong nakasaad sa contract to sell na pwede na silang magbenta. Yung po ay after the absolute pagkabayad po nila at saka pa po gagawa ng absolute deed of sale. Yung ibang partido na may 1/5 share noong contract to sell. Pero ang ginawa po ng MCR, nagbenta po ng walang pahintulot at breach of contract din po sila sa ibang partido. Besides Feliciano na hindi talaga nagbenta, void po yung sa 3 magkakapatid na ginawa nila. Niluto po kami sa sarili namin mantika. So bali, Feliciano at saka Balahadja at saka ano po yung isa? Mirna Balahadja po, yung pong katabi ng Feliciano, yan ay pag-aari ng Mirna Balahadja. Kanina po, nandito po kami at kahapon din. Inayos po namin yung pagsusukat para yung ibang heirs ay may ayos yung exact amount ng kanilang share at kung saan po sila. Ngayon, nakapasok po kami kahapon pero tinerminate po nila yung kanilang security guard. Naglagay po kami ng tarpaulin kanina, pinagkagastusan namin. Ngayon kung dating namin, nakasama kayo, within the few hours, tinatal po lahat ng tarpaulin namin. Meron na po bang nangyaring pag-uusap sa pagitan ninyo at saka ng developer? Pinatawag ko po sila, hindi po nakipagkita ang MCR. Ang ginawa po nila, pinipilit po nilang papirmahan yung 2 matanda na nag-uulyanin na para po sa kanilang sariling partition agreement katulad ng ginawa nilang pagbibenta dito. Siguro yun ang gusto nilang gawin, kunwari itong binenta nila dito, yun ang parte ng 2 matanda, which is wrong. Hindi po namin alam kung ano yung pinapipirmahan nila. Pero nung sinabi kong huwag kayong pipirma at ako'y darating, lumayas po silang bigla. Lagi po silang umaalpas, ba't ayaw po nilang makipag-usap. Ngayon, dahil po nako-corner sila, nakikipag-usap sa abogado ko. For what? Hindi po kami payag sa ginagawa nilang pagka-illegal. Wala po silang standing dito. They need to leave this place. Lian Manahan, isang caregiver po dito sa kay Nanay Letty Balahadja at saka kay Mirna Balahadja. Paano yung nangyari kasi binabanggit
na sina Nanay Leti at Nanay Miro ipilit na pinapapirma nung developer nung dokumento. Opo. Pumunta po sila dito kasama ni Benes sa kani-aling sabi ba bibisita. So pinapasok namin. And then marami sila. Kasi nang mapagtanto po namin, dalawa lang yung kamag-anak. Tapos yung the rest hindi na kamag-anak. Kahit bali, dalawang mag-asawa na yung at MCDR yung nato sa Antipolo. Tapos isang attorney na tigilan. Tapos po, may pinapabasal sa dito na katunayan na hindi pinapipirma to na katunayan na babayaran daw kuno yung 6 million. Pero sa proposal niya, hindi niya naintindihan yung binabasa. Malinaw po yung pag-iisip niya, pero about sa pirma, hindi po. Hanggat hindi po namin sinasabi sa kanya na, ay naipirma mo to sa bangko to, yan. Kasama namin siya sa bangko, yan, pipirma siya. Pero in the rest, wala. Hindi na siya. So hindi naman napirma. Hindi naman po. So kung sino pong mga naloko riyan sa bayan, then we will help them. Hindi pa kami kalabang, kayo po ay maksama dahil huwag na pong tularan. Huwag na po natin tularan ito. Wala natin pinagkaiba sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bayan. So, mga ini-scam po nilang mga tao na binebentahan nila, please, do not entertain them.